Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong mag-asawang Diskaya mga tambay. At ito po ay talagang may katotohanan po ang sinasabi po ng mag-asawang ito, lalong-lalo po sa mga porsyento nangungumisyon sa kanila dahil sila po ay contractors. Private po sila. Private. Nagninegosyo, mga bayan. Negosyante. Kaya may katotohanan po. Napakarami pong sangkot na mga politiko. Hindi lang po mga congressman, mga kababayan. Lahat po ng kanilang papasukin, lalong-lalo po, pati nga mayor, paghihingi ka ng permit, imposibleng hindi po hihingi ng lagayan. Lalong-lalo po si gobernur at mga senador. Hindi po ba? At imposible rin po na hindi po alam yan ng Pangulo ng Bansa at siyempre po ng Speaker ng Kamara. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Ito po mga tambay, komentuhan po natin at pakinggan po natin ang Diskaya. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni, okay lang po Your Honor, noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Kung hindi kami susunod sa ganitong gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right-of-way problems. Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng isang taon. Kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay example lang po ito. Ay sa Quezon City, for example, si D. Eloida ay lagi akong tinatawagan pag lumalabang kami sa bidding na may taker sa mga projects nila. Kaya nakikisama na lang kami kasi pag hindi kami Teka muna, sabi mo example lang, hindi yan accurate? At totoo po ito. Ay, bakit example? Kasi po, ilan lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyado po mahaba. Nakikisama na lang kami kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila at tatanggalin sila sa pwesto at ipapaba-blacklist daw kami sa pamamagitan ng three-strike policy. Tinatanong ko kung sino politiko dyan, ngunit ayaw nila itong sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer. Sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin. Year 2022 onwards, ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding, hinaharang kami agad ni Lynn, negotiator sa bidding. Kapag matigas ang ulo naming nagdadrop pa rin kami sa aming bids, kahit anong subok naming ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite. Kapag nanalo sa bidding, matatanggal si D.E. Loida. Siya po mismo ang tumatawag sa akin para magpa-disqualify na lang kasi kapag hindi, gagawin di umano ng paraan upang madali o sa three-strike policy. Para maiwasan naming ma-blacklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabidding sa DPW's Quezon First Deo. Quezon City first. DPW's Quezon City First Deo. Sa DPW's Quezon City Second Deo naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni D.E. De Bonadera, year 2022 onwards, na sinundan naman ni D.E. Protesta, wala din masyadong bidding. Kasi kapag sumasali kami, disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito. Kung kanino galing ang projects. Gaya ng Quezon City First Deo, three-strike policy din ang panakot nila. At magagalit daw di umano ang mga politiko sa DE kapag nanalo kami
kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto, ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-award sa amin. Kaya napipilitan kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Minsan kapag hindi pa rin maayos mga taon na ng congressman ang tumatawag at kumakausap sa amin kapag ayaw pa rin naming umatras. Yun po. Anyway, pattern na establish mo yung pattern. Secretary Bonoan, Jose Cabral, nabanggit niya since 2012. Andyan na rin kayong dalawa since 2012. Hindi niyo na monitor yung structural systemic, structural. Yung Bulacan First District Engineering Office, tingin ko microcosm lang ito of what's happening in the entire country. 23. Your Honor, this is very revealing that I am hearing now. By the way, Your Honor, I retired in the Department of Public Works and Highways in 2010. And then, okay, 2010. sorry. And I just came back in 2022, Your Honor. So this is very revealing, Your Honor. See, this is the loophole actually of manual bidding. I would not know whether, for this particular problem, I don't know. In my watch, Your Honor, I recall that I've been signing blacklisting of contractors because of three-strike policy, because of these bidding procedures that has been narrated. Yan po mga tambay. Ayan, talaga naman po ganyan nangyayari. Pagka nagkakabukuhan na po, nagkakaroon na po ng sinasabing tanggihan na. Wala nang kinalaman at wala nang alam mga tambay. Katulad po niyan, Secretary Bonoan, nagretiro, nagresign, mga tambay, sa pagiging DPWH Secretary. Mga kabayan, ngayon po, kailangan na pong linisin ang kanyang pangalan. Hindi na po siya kailanman masasangkot sa anomalya na yan. Kahit po matagal na po siyang naging DPWH, kahit sinasabi niya since 2010 sa panahon ni Pinoy. At nakabalik po siya sa panahon ni Bongbong Marcos, mga kabayan. Yan po ang totoo po talaga, yung sinasabi po ng mag-asawang Diskaya. Yan po ang makatotohanan, mga kabayan. Systematic na po yan Di po ba? Saka diyan ka magtataka. Sa panahon ni Pinoy, meron na yan Hindi naman nawawala talaga yan Yang mga komisyon ng mga politiko. Dahil diyan po sila kumikita at bumabawi. Yan po ang kanilang mga pambawi. Lalo-lalo na gumagastos ng limpak na salapi. Manalo lamang sa politika. Di po ba? Sa tingin nyo, hindi magbabawi yung mga tao na yan, mga politiko na yan? Sige nga. Daan-daang milyon kung mag-ubos yan. Congressman, senador. Di ba? Kaya nga, yan po ay lakaran na sa ating bansa. Matagal na panahon na yan, komisyon na yan. Mga kabayan, kaya lang po lumala ng lumala yan. At talagang grabe na ang ginawa dahil nung pag-upo po ng binagong ang Pilipinas, grabe na po katalamak ang ginawa nila. Napakalaki na po ang kinukuha nilang porsyento. Nakita niyo po, 20% hanggang 30% na po. Congressman pa lang. Congressman at senador pa lang, mga kabayan. Paano pa si mayor? Paano pa si gobernador? Paano pa si secretary ng DPWH? Paano pa ang mga district engineer, mga kabayan? Kaya nga sinasabi nga po natin at sinasabi rin, katulad ni Mayor Magalong, 30 to 20% na lang ang natitira doon sa pinagagawa ng gobyerno dahil sa dami na nangungumisyon. Nangyari po ba yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Sige nga. Dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kahit sabihin po ninyo o kasabihin po natin na nangungumisyon ang mga politiko na ito, bakit po napakaraming natapos na build? Mga kababayan, bakit? At bakit walang ghost project sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Mga kababayan, bakit? Nakapagtataka.
nangungumisyon din naman ang mga demonyong politiko na ito. Umano. Sige nga. Bakit napakarami natapos na proyekto na build? Di ba? Pantalan, airport, mga tulay, mga karsada, hindi po ba? At marami pang iba. Pati nga paglinis ng Boracay, paglinis ng Ilog Pasig, paglinis ng Manila Bay na Taian. Nagawa sa dami ng nagawang proyekto. Bakit walang pumutok na katulad dito na napakaraming ghost project, mga kabayan, at walang natapos na proyekto na ipagmamalaki na better more na tinatawag nila? Bakit kaya? Grabe kalala ang korupsyon ngayon. Kung ganun pala. Dating Pangulong Duterte, nangungumisyon sila pero napakarami nagawang build. Samantalang ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos, ng Pangulo, walang natapos. Yung 5,500 flood control na pinagmamalaki, hindi na nakita ng taong bayan. Ang nakita ng taong bayan, baha. Pumapasok sa mga bahay natin. Libre swimming pool. Hindi po ba? Dahil karamihan ay ghost project, dahil grabe na po kaswapang, katalabak ang korupsyon nila. Hindi po ba? At nagkakaroon na po ng amnesia ang mga sangkot dito. At maniniwala po ba ang taong bayan na katulad po ni Secretary Bonoan na nagbitaw sa DPWH na hindi po siya naulingan at nagkamal ng ban-ban at isang damukal na bilyones ang kanyang opisina? Siya po ay sekretary at siya po ay hawak ng Pangulo. At sa tingin po ba natin, kung magkakaroon ng mga politiko sa baba, ay hindi po magkakaroon at magkakamal yung nasa itaas, na hindi niya po ito, mga kabayan, hindi niya ito tinutuldukan at hindi niya po ito pinipigilan na mahigit 3 taon. Dire-diretso po itong korupsyon na ito, umano. Kaya lang po ito napigilan nung pumutok na at nagkabistuhan na, mga kababayan. Matagal na po itong binibisto ng ating Vice President. 2023 pa lang sinasabi na ng Vice President ang laganap na korupsyon, pero hindi po pinapansin ng Pangulo. Bakit? Nagkakapera din kaya siya ng sako-sako, truck, katulad ng speaker na hindi namin mention ang pangalan. Kaya po, mga kababayan, ito pong mag-asawang Diskaya, napaka-importante po nito. Ito po ay napaka-importante na bigyan po ng gawing pong state witness. Bigyan ng protection po ito para makuha mo at malaman mo lahat ang mga demonyong politiko, mga kababayan, na nagkaroon po ng sobra-sobrang komisyon na wala pong natapos na magandang proyekto dahil naibulsa po nila halos ang mga pera ng taong bayan gamit ang mga contractors. At napakaganda po, mga kabayan, lahat po ng contractors ay bigyan mo ng protection. Sila po ang makapagtuturo, ang mga contractors. At isama mo na rin ang mga district engineer. Sila pong lahat ang makapagtuturo sa mga demonyong politiko na nagpakademonyo dahil sa pera ng taong bayan. Sila po ang magiging turo, pati po ron mismo sa puno. Hindi po ba? Katulad po nitong si Diskaya, nagkaroon po sila ng lakas ng loob na ibunyag lahat ang sistema nila nito pong 19 Congress. Pagpasok po ng 19 Congress at ng binagoong ang Pilipinas, pinahayag na nila. Hindi na po sila natakot. Ibinulgar na po nila, pati po ang komisyon nila. Hindi po ba? At halos lahat po yan, ayon na rin mismo dito sa mag-asawang Diskaya, marami po silang nilalagyan, sinusuhulan, binibigyan ng porsyento. Hindi po ba? Kaya nga po pati nga ang Ilocos Norte nabanggit na sila rin, mga Diskaya, ang contractors doon sa Ilocos Norte. Ayon kay Chavit Singsong, dahil meron po siyang dokumentong hawak.
Kaya po napaka-importante po ang mga contractors. Bakit ayaw pong bigyan ng proteksyon ng DOJ? Bakit kaya? Ano ang meron? Bakit ayaw mong bigyan lahat ng proteksyon ng mga contractors? Ang mga district engineer na po pwedeng gamitin, testigo sa mga demonyong politiko sa ating bansa. Hindi po ba, mga kababayan? Bakit kaya? Kung talagang gusto mong linisin at panagutin lahat ang mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa, bakit namimili ka lang ng politiko na pananagutin? Bakit ang karamihan ay ayaw mo man lang pabanggit ang mga ito at kailangan maproteksyonan? Bakit kaya? Anong klaseng pamamahala ito? Bakit? Sangkot ka rin ba, Mr. President? At sangkot din ba ang iyong pinsan na speaker? At sangkot din po ba ang isang dating Secretary Bonoan? Kaya kailangan pagtakpan ng pagtakpan? Di po ba? Unbelievable. Ayaw mong bigyan ng proteksyon yung napakarami po yan eh. 15 pong contractors ang pinangalanan po ng Pangulo. Pero ayaw niya pong proteksyonan ng mga contractors na magtuturo ng napakaraming politiko. Mga engineer ng DPWH. Hindi po ba? Ayaw bigyan ng proteksyon ng gobyerno. Mas manganganib ang buhay nito pag hindi mo binigyan ng proteksyon. Katulad nito, yung 15 na yon na contractors, kasama pa mga contractors doon ng kapatid ni Saldico na hindi pa rin po ginigisa sa investigasyon. Yung contractors, yung kapatid ni Saldico, hindi po ba? Wala pa. Hindi pa naimbestigahan yan. Nakatutok pa lang po sila rito sa iilan-ilan, katulad po ng Diskaya, mga kababayan. Kaya po nangyayari, nadidisgrasya tayo mga tamay. Pagka ganito po ang sistema ng kanilang investigasyon, imbis na maraming maibunyag ang Diskaya, disgrasya ang mga Pilipino. Ang pera ng taong bayan, mga kabayan, ay hindi na po makakamit ng katarungan. Walang katarungan. Pipiliin lang po talaga nila, mga kabayan, ang kanila pong pananagutin. Katulad po na sinasabi po natin, nakatutok na po sila kay Saldico at sa mga senador na pinangalanan po nila Hernandez, nila Alcantara, di ba? Iilan-ilang mga senador at iilan-ilang congressman. Samantalang dito sa sinasabi na mag-asawang Diskaya, systematic na po, matagal na po, umiiral lahat ng mga politiko na kumukuha po ng kanilang serbisyo bilang contractors ay meron na pong lakaran, mga kababayan, ng porsyento matagal na panahon na. Naging grabe lang po, naging grabe timawa at sakim at gahaman sa pera ng taong bayan nung pumasok na po ang binagoong ang Pilipinas. Grabe na po sila katalamak, kaswapang sa paghingi ng mga komisyon. Kaya wala pong natatapos na proyekto. May hinang klase pa pag natapos. Low standard. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Isang damuka lang natapos. Mga kababayan, ibang klase. Grabe po ang ginawa po ngayon sa panahon po natin. Pero kailangan po nilang pagtakpan yan. Sana naman po, dumating naman po ang araw, mga kababayan. Dumating naman po ang panahon na ang manaig po ay ang katarungan ng taong bayan. Hindi po ang pagtatakip ng mga politiko sa ating bayan. Tayo naman po sana ang manaig at maparusahan po ang mga politiko na ito na namumorsyento na, ayaw pang ayusin ang trabaho. Yan ang mabigat. Namumorsyento ka na, pero ang trabaho mo, mga kabayan, ay ayaw mo ayusin. Nagnanakaw ka na. Ayaw mo pang magtrabaho na matino. Nagnanakaw ka na nga. Ibang klase kayo. Puro kayo salot. Kayo ang salot ng lipunan ng aming bansa. Kayo ang nagpapahirap sa aming bansa. Kayo, mga nagpakademonyong politiko sa ating bansa. Sila po ang salot, pahirap, pasakit
sa ating mga Pilipino, ang mga politiko po na nagpakademonyo, mga kababayan. Yan po mga kababayan, asahan po natin. Sana mabigyan na po ng DOJ ng proteksyon itong mag-asawang Diskaya para maging state witness, mga kababayan. Hirap na hirap po nilang bigyan yan ng state witness ang Diskaya. Dahil po, na-mention po kasi ang pangalan at probinsya ng Ilocos Norte, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you rin po. At syempre po mga kabayan, sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, ganoon din po ang panalangin na pagsama-samahin po natin, manalangin po tayo mga kabayan na ang ating pong pamilya Duterte ay maingatan po. Ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte ay mailayo po sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganoon din po mga katambay, tayo po ay manalangin at magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga katambay. Ingat po. Konting tiis na lang po mga kabayan. At ang panahon naman po ay lumilipas at ang kasamaan naman po ay hindi naman po magtatagumpayan ng pangmatagalan. Lilipas din po at ang kailangan po ay managot po sila sa Pilipino at sa ating bansa. Mga kababayan, hanggat maaari, isuka po nila ang pera ng taong bayan para pakinabangan ng bayan. Thank you po mga kababayan. Paalam. Ingat po. Bye-bye.